Yun, sige po kayo. Hello po sa inyo lahat. Para mas maging maganda naman po, I'm sure marami naman dito mga member na. Pag may tanong, yun, para maging, sino yung first time pong a-attend dito? Oy, first time yun, kasi first time ko rin magtatalk nito eh. Nakantay ko yung mga reaction. Well, anyway, first of all, ginawa ko po itong klaseng training na to. This is actually for mga bago. Naka-design po to para sa mga non-member, sa qualifier, sa mga wala pa pong alam masyado. Kasi ang topic po dito, kaya po siya tinawag na turning point. Ito po yung magiging start ng changes sa buhay mo. Just like me, ang naging turning point sa life ko, nung nabigyan ko ako ng flyer. Way back 2003 ng October, hindi ko ito makalimutan, nasa park kami, kumakain kami kasi katatapos na ng Governor's Cup. Nabigyan po ako ng flyer, and yung flyer na yun nakalagay lang doon, do you want to earn extra income? And since ako po yung tipong tao na gusto ko talaga ng pera, gusto ko laging kumikita ako gusto ko lahat ng galaw ko, kumikita ako ng pera. And since sabi doon, part-time, sabi ko may nag-aaral ako that time, sabi ko may libre pa naman akong oras, gagawin ko. Hanggang nung nakita ko network marketing pala yun, doon nag-start na nagkaroon talaga ng changes sa life ko. Then dito, sa turning point na to, maliban sa makikita nyo, magbabago buhay nyo, i-detalye ko po dahan-dahan bakit may mayaman, bakit may successful, bakit hindi, ano yung pwede mong gawin para magbago buhay mo. Kaya, ready na po ba kayo? Yes! Okay, number 1, kailangan ba natin una gumising? Yes. Alam ba natin na tulog tayo? Okay. Paano ka gigising kung hindi mo alam na tulog ka? Now, anong ibig sabihin ng wake up? This is just the same with me way back sa previous company. Isa sa tawag po sa akin is awakener. I always love to question yung mga paniniwala. Kasi naging normal sa akin na hindi ko tinitigilan ng isang bagay hanggang hindi ko nalalaman ang sagot. Okay? The same thing kayo, tinanong niyo po ba bakit ang building pa rin ang tawag kahit nagawa na? Diba? Diba dapat, ito, ano tawag dito? Building. Tapos na? Hindi. Ngayon nakita kang building ang tawag, build? Diba wala ang tawag, yung building na yan. Tama? Pero hindi natin connection. Tinanong nyo man lang ba bakit ang blackboard color green? Tinanong nyo? Hindi. O, di ba hindi? Pero may sagot. Ang sagot, talagang dati black siya. Masakit lang sa mata masyado tingnan yung color black, kaya ginandaan nilang pinalitan na green. Hanggang hindi na nabago yung tawag, pero yung kulay, nagbago na. Yung debating anong nauna, itlog o manok? Bakit manok? Siya ng itlog. Ano yan? Siya ng itlog. Siya yung nag-itlog. Seriously speaking, ang nauna manok. Kasi hindi pwedeng yung may certain na hindi ingredient. May certain na ano ba tawag dyan? Ano bang ibang term sa ingredients? Parang may certain synonym ng ingredient, hindi Tagalog ng ingredient. Formula. O basta, may certain na kailangan na meron sa itlog na hindi siya makikreate kung hindi siya nanggaling sa manok. Kaya ibig sabihin, parang magkaintindihan, isang vitamins. May kailangan na vitamins ang nagpuproduce lang yung hen, yung inahin. Hindi siya mapuproduce ng itlog lang. Kaya doon ang patunayan ng nauna, manok, bago sa itlog. Okay, kung magdidebate tayo, saan galing yung manok? Mahabang kwentuhan na po yan. Okay? Pag inabot-abot pa lang kasi. In short, ganun po akong typical na tao. I love to question everything. Hindi ako naniniwala sa isang bagay dahil tinuro lang po sa akin. I always question it. Kaya, the same with us, why most people never get ahead? Because lahat ng majority ng tao tulog. This is why I really love network marketing. Minahal ko ng sobrang networking kasi it's not just about money.
Pag ang gagawin mong isang bagay, ang goal mo is pera, for sure, hindi ka magiging successful. Why? Paano pag hindi ka na kumikita, itutuloy mo? Paano pag nahihirapan ka na, itutuloy mo? Eh gusto mo lang naman kumita ng pera. But if you're passionate sa ginagawa mo, kahit anong nangyari, itutuloy mo. Then therefore, nung nakita ko to, sabi ko, kung meron man ako magiging ambag sa mundong ito, I'll make it sure na marami akong taong nagising. Marami akong taong na gising na pwede pang magbago buhay mo, pwede ka pang mangarap ng malaki, kaya mo ma-achieve kung ano man na-achieve ng ibang tao. Then, magsisimula tayo dito, ito ang tinatawag na comfort zone trap. Tinuro to sa atin. Again, sabi nila, we need to be comfortable ang buhay natin. Narinig? Yes. Di ba? Anong sinasabi palagi sa atin, anak, dapat, importante meron kang trabaho para kahit paano sigurado ang buhay mo. But kung, how ironic, walang kasigurado ng buhay. Hindi lahat ng natulog ngayon, gumising pa bukas. Tama? Now, we need to understand ang comfort zone is a beautiful place but nothing grows there. Hindi magbabago ang buhay mo kung hindi magbabago yung mga ginagawa mo. Okay? Clear po ba tayo? Yes. Inom muna. Konti yung kape. Ano tawag yan? Nasobra ng... Oh, hindi, walang yung air freshener. Nasasaktan ako sa ilong. Okay, ngayon, yun. Balik tayo sa comfort zone. Dapat mag-align kung ano yung gusto nyo sa ginagawa nyo. Hindi ka pwedeng makarating sa panibagong isla kung hindi ka ready iwanan ng isla ang kinalalagyan mo. Hindi ka makakahawak ng milyon-milyon kung love na love mo yung barya. Gusto nyong yumaman? Yes! May utang ba sa inyo? Yes! Huwag nyo nang singilin simula ngayon. Yung may utang ko, ito. Parang tinignan yung inutangan nyo. Oo. Ay, ganun itong sasabihin ko, teka lang. Una, you need to let go. Kasi you're already saying sa mundong to na ready na ako ng panibagong mas maraming pera. Parang hindi ka mai-inlove sa bago kung hindi mo pa rin kayang i-let go yung ex mo. Tama? Kung lagi mo inisip yung ex mo, yung ex mo, yung ex mo, yung ex mo, hindi mo ma-appreciate yung mga andyan na darating na bago. The same thing sa life. Bakit kailangan mo i-let go yung may mga utang sa'yo? Kasi comfort zone mo na yung lagi mong iniisip. Alam mo po ba na luging-lugi ka nga, nakutangan ka na, may tubo ka pang stress araw-araw, tuwing naaalala mo siya. Kaya dapat learn to let go. Comfort zone, sa may mga utang naman. Utang na loob, magbayad ka na. Bakit? Ang comfort zone mo, huwag magbayad. Since ang comfort zone mo, huwag magbayad, magsusumikap ka. Since hindi ka magsusumikap, hindi ka makakaalis sa sitwasyon mo. Kaya ang una mong gawin, ilista mo lang. Ilista mo lang lahat ng may utang na. Ito ipupusta ko sa inyo. Try nyo lang to. Ilista mo lahat. Ilista mo magkano yung mga utang mo. Kasi lahat ng problema natin, pag sinulat mo, kumukonti. Yung mga madadraman, ang dami niyang problema, pasulatin mo isa-isa yung problema niya, ang konti lang. Nagmumukha lang marami kasi nasa isip mo. Ngayon, ilista mo lahat ng may utang ka. Alamin mo kung magkano ang amount. Isipin mo ngayon kung paano mo babayaran. Doon pa lang, for sure, within this week, mag-iiba ang papasok na pera sa'yo. Kaya hindi pumapasok sa'yo yung blessing na gusto mo kasi ayaw mo rin i-let go yung sitwasyon mo. Kaya ang comfort zone, gawin mo yung bagay na hindi ka komportable. Ako ginagawa ko itong madalas, iba-ibang way. Marunong pa ako mag-chopstick ng kanan kasi ang dominant hand ko kanan. Marunong din po ako mag-chopstick ng kaliwa. Bakit? Kasi gusto ko lang gawin yung hindi ako komportable. Sa pagdadrive, kaya ko pong magkaliwa kanan. Kaya ko pong gamitin ang kaliwa ko sa accelerator, sa brake. Pero kaya ko pong gamitin ang kaliwa, kanan ko pareho ko siya kayang gawin.
Nung nag-networking ako, nagpapajoin po ako ng tao na binabaliw ko sa income ko. Nung naboring ako, nagpapajoin ako ng tao nang hindi ko kinikwento yung kinikita ko. Nagawa ko magpa-join ng nag-3%, nagawa ko magpa-join na hindi nagdo-drawing, nagawa ko magpa-join na nakatayo lang kami, nagawa ko magpa-join na walang presentation. Lahat yung dinadaanan kasi I really love na lumabas sa comfort zone ko. Nagawa ko pong mag-seminar ng tanghaling tapat sa Davao at nagawa ko mag-seminar same day ng gabi sa Metro Manila. In short, I love to do things na hindi ko pa nagagawa kasi I always believe na yun ang panglabas ko sa comfort zone. Sa inyo pong mga nandito ngayon, ilang beses ka nang uma-attend na ang bitbit mo sarili mo? Ano pantanggal sa comfort zone? Next time, dapat ang bitbit mo, may bitbit ka ng ibang tao. Mas maganda nga, ikaw yung nasa labas, siyang nasa loob. That is panglabas sa comfort zone. Kaya, alamin nyo kung ano yung mga bagay na nagiging komportable kayo, i-break nyo po siya. Clear? Yes. Sa mga nag-hub, hanggang kailan nakikisabay ka sa isang kwarto na marami kayo? Kailan ka magkakaroon ng hub na mag-isa ka sa kwarto? Kailan ka magkakaroon ng apartment or ng condo na mag-isa ka? That is panglabas sa comfort zone. Hindi magbabago ang mangyayari sa'yo kung hindi magsisimula sa'yo ang pagbabago. Kaya the same thing sa mga first timer, matagal ka nang gusto magbago buhay mo, ang tanong, nagbabago ba? Hindi siya magbabago kung hindi magbabago yung gagawin mo natin. Kaya isa po sa comfort zone. Second, why people stay average? Bakit? Kasi ang average na tao, they love comfort zone. Gusto na nila yung komportable yung buhay nila araw-araw. Sa hindi pa nag-network, makaka-relate ka, gusto mo na yung everyday, may sweldo, nauubos, sweldo, mauubos, sweldo, mauubos. December, masaya ka kasi meron kang bonus. Mangangako ka ng New Year resolution. January, magsisimula ang New Year resolution mo. February, tumigil ka na sa New Year resolution mo. Balik ka na naman sa cycle ng buhay mo. Tama? Guys, kung gusto nyo ng pagbabago, you should learn to love growth. Ano ang growth? Yung bagay na hindi nyo pa nagagawa. Sa mga sinong kumikita po dito ng 6 figures? Pwede pong pakitaas ng kamay. Nakatikim po ng 6 figures isang buwan. Okay, congratulations po. Sa mga hindi pa, kailan nyo planong makatikim ng 6 figures income isang buwan? Sa mga nakatikim na po ng isang buwan, kailan nyo planong mag-isang linggo? Sa mga nakapag-isang linggo, kailan mo plano mag-isang araw? Ang growth, akala nyo nakakainis or napakahirap, pero mas mahirap po ang nasa comfort zone. Saan ka mas nag-i-enjoy? Pagpabago-bago ng damit? O nag-i-stay ka na lang sa damit mong hindi ka na nagbabago? In short, we love new things. Kaya nga kung nabu-burn out kayo, imagine niyo po, 23 years na ako sa industry ng network marketing. I could say na mas masipag pa po ako sa majority ng mga networker na hanggang ngayon. Then, paano ko siya nagagawa? Because meron ako laging panibagong goal. Meron ako laging panibagong ginagawa. And because of that, pag meron ka palang bagong goal, tumatama po agad ang dopamine sa utak mo. Anong dopamine? Ito yung happy hormones. Ito yung nagpapasaya sa utak ng tao. Therefore, kung lagi ka may bagong goal, lagi nagkakaroon ng dopamine, alalahanin mo, saan mas masaya? Nung nangangarap ka magka-cellphone o nang nagka-cellphone ka? In short, bakit ka tumitigil dito? Kung nag-100,000 ka na, ba't hindi ka mag-200? Ba't hindi ka mag-300? Kung nagka-kotse ka na, ba't hindi ka mag-upgrade? Kung malami ng kotse sa grupo mo, pati sarili mo, bakit hindi naman sunod sa sports car? Sabi ko nga, darating ang time, ang tao, lagi tayong sumasabay sa malalakas ang energy. Ton,
Narinig mo yung kape ko? Hindi, parang hindi niya narinig, parang wala siya kanina. Anyway, balik tayo dito na. You need to love this. Hindi natin ito kaaway. Bakit ayaw natin ng growth? Kasi ayaw natin ng pain. Ano ang pain? Stress. Tanong ko lang po, kung malalaman mo, kailangan mo ng stress para ka yumaman, mai-stress ka pa ba habang nai-stress ka? Ulitin ko ha, para mas maintindihan ng lahat. Kung malalaman mo na kailangan mo ng stress, mai-stress ka pa ba habang nai-stress ka? Kung yun ang makakatulong sa'yo para yumaman. Kung sa mga nakasama po ako sa pag-network, di ba yung sinasabi ko, ang trabaho natin, mag-solve ng problema. Kasi sa problema, may pera. Kung gusto mo ng pera, gustuhin mo to. Lahat ng mayayaman, nagsosolve sila ng Problem. example, Henry C. Lumaki ng SM. Yumaman na sila, bilyonary na sila, natigil ba sila doon? Hindi. Anong ginagawa ni Henry C? Tumitingin ng bakanting lote. Nakakita ang bakanting lote, tayuan ko yan ng SM. Di ba problema yun? Bakit? Imbis wala ka nang ginagawa sa bahay mo, mag-iisip ka pa ng mall, maghahanap ka ng financer, maghahanap ka ng contractor, magbabantay ka pa paano siya tapusin. Pag natapos na yung mall, anong sunod na problema? Very good. Sino ang mag-rent? Sige, lagyan natin paano magkakaroon ng rent. Ano pang sunod? Lalagyan pa nila ng kondo. In short, ang mayaman, minahal nila to. Ang mahirap, iniwasan nila to. Kaya sinasabi ko, you need to wake up na dapat ang principles nyo, yung principles ng mayayaman, because you will never be rich. Kung ang mindset nyo hanggang ngayon, mindset na mahirap, ito tinuro, mag-save ng pera. Tama, mali. Ulitin ko, debate tayo. Okay, sino nagsabing tama mag-save ng pera? Tama po kayo gagamitan. Paano gagamitin kung isi-save mo? Capital. I-invest mo yung pera, hindi mo isi-save. Walang yumaman na nagsisave ng pera. Nagigets niyo po? Sabi ng iba, bakit yun ang tinuturo? Ang tanong, sino ang nagturo? Yun ang sinasabi ko na hindi natin kino-question. Eto, biro lang po. Saan kumikita ang dentista? Sirang ngipin, maayos ng ngipin. Ngayon, pag nag-advise ang dentist, anong gagawin mo? Sundin. Karaniwan. Sinusunod dentist. Okay, now ito yung point. Biro lang naman. May isa akong kaibigan, may kaibigan dalawang abogado. Magkalaban sila sa kaso. Tapos nang iinuman kami, sabi ko, alam ng kliyente niyong magkaibigan kayo? Hindi. Sabi ko, mabihira. Kasi pag may kasuhan, ang pinakapanalo abogado. Kasi magastos eh. Now, ano ang point ko? Guys, gusto ko kung maintindihan po ninyo, hindi lahat ng advice tugma sa atin. May mga ibang advice na pwedeng maganda para sa ibang tao, depende sa posisyon nila sa life. May mga ibang advice na hindi din tutugma sa atin. Kung wala ka na ng pera, nag-aaral ka pa mag-save ng pera, may mali. Ang dapat matuto ko mag-opensa ng pera. Lalo na sa mga average po tao, if wala kang savings malang ng mga millions, hindi mo kailangan mag-save ng pera. Mas maganda pa, gastusin mo yung pera, umattend ka ng mga training, mag-develop ka ng skills, paano ka mas magkakaroon ng pera. Kasi mas maganda yung ibabalik po nun. Okay? Now, regarding din dito sa pag-save, hindi ko lang po masyadong i-elaborate na po siya. Kailangan po natin maintindihan, kung meron kayong mas matututunan na skills right now, paano kayo kikita ng mas malaking amount of pera. Ang tawag doon, yung income skills nyo dapat tumaas. Paano mataas ang income skills nyo? Ito goal po natin.
Gusto niyo po bang kumita nito? Yes! Ganyan po ba ang energy ng gustong kumita ng... Okay. Parang kumain na ba kayo? O pare-pareho tayo. O pakain. Okay. Pag may ganito po kasi mga training din, hindi talaga wala akong ganang kumain. Di ba parang pag may handa ka sa bahay mo, di ba pag ikaw nag-asikaso, parang wala kang ganang kumain. Parang ganoon din sa akin, ganito. Kaya actually gutom na ako, pero hindi ako makakain kasi nga magte-training pa ako. Kaya babawi na lang ako mamaya, then after, ipad na po pupuntang Katbalogan. Anyway, eto po yung trabaho natin. Tutulungan ko kayo kung paano kumita ng 100,000. Okay po ba yun? Yes! Okay. Now, being busy versus being productive. Lagi natin naririnig to sa mga tao, wala akong... Okay, hindi po totoo yan na wala ang tao ang time, may kanya-kanya lang tayong priorities. Now, the question is, ito lang naman tanong dyan. 5 years from now, doing what you're doing right now, anong nagbago sa buhay mo? Then if walang nagbago sa buhay mo, I think it's about time to question, tama ba yung kinabibisihan mo? Kasi karamihan ng taong kilala ko na sobrang busy, sila yung napakaraming oras manood ng Netflix, mamroblema ng problema ng ibang tao, makipagchismisan. Kaya po ba tayo? Yes. Ang productive, ano yung outcome? Ano ang nangyayari sa ginagawa nyo? Try to imagine this. 43 years old na po ako. Sa 43 na to, kumita din po ako ng magandang-maganda. Pero, habang kumikita ko ng malaki, nagawa ko pa rin naman pong uminom, nakakapasyal pa rin naman po ako, nakakalaro pa rin naman ako ng Dota, nakakapanood pa rin po ako ng anime, nagagawa ko pa rin yung normal na ginagawa ng isang tao. Therefore, pagkakaiba pala yung busy sa productive. Kaya dito maa-analyze po natin bakit natin ginawa ang Ascendra. Isa po sa reason dito, gusto po namin na mas maging productive po lahat ng ginagawa po ninyo. Kaya tinuturuan po namin dahan-dahan paano nyo masishare at mapagsasabay-sabay. Okay? Sunod, excuses versus responsibilities. Ito yung tao, ang excuses lagi na lang, hindi ko yan kaya, wala akong pera, mahina ako, hindi ako magaling sa sales talk, so on and so forth. Sa isang tao na may excuses, kahit ano pa ang sabihin mo, meron at meron yan magiging rason. Sa isang taong desidido, kahit ano pang sitwasyon yan, meron at meron at meron niyang solusyon. Ako am very confident, kahit anong problema ang ibigay mo sa akin, pag ang problema may solusyon, hindi yan problema. Tama? Pag ang problema walang solusyon, hindi rin yan problema, ang tawag dyan, realidad. Kailangan nyo nang i-accept yan. Naiintindihan po natin? Yes. Yeah, regarding dito sa excuses, your life will never change. Pag nakikita mo laging, parang sa mga nagde-network, ang iba, i-haloin mo kasi since marami pang mga networker dito. Anong reason? Wala ko pang boosting. Wala ko pang masaya pa office, wala ko pang kain, so on and so forth. Kahit ano pang i-reason nyo, isisigurado ko marami din taong dinaanan yan pero nalagpasan po nila. Yes. Then ibig sabihin, hindi valid yung rason mo. Kaya, ang responsibility, hindi po sila takot mag-take charge ng sitwasyon po nila. Okay? Sunod, the cost of staying the same. Alam natin ano ang kapalit pag nakuha natin mga pangarap natin. Yes or no? Yes. Alam nyo rin po ba kung ano ang kapalit kung hindi ka aalis sa sitwasyon mo? Yes. Ano po yun? Nangyari. Sabi ko nga, bakit merong parusa pag hindi mo nakuha pangarap mo? Bakit walang parusa pag hindi ka nagsisipag? Di ba pag hindi nyo minaximize, hindi nyo kikitain. Pero bakit okay lang na wala kang ginagawa? Kaya dito, the cost of staying the same. Dapat naiintindihan nyo ano yung kapalit sa bawat ayaw nyong pagharap ng mga responsibility na binibigay ko sa inyo.
Kasi kung nakikita nyo ano yung cause, parang sa akin, ako, isa sa pinaka-reason ko bakit ako naging successful, ayaw ko maging mahirap. Ayaw kong nangungutang, ayaw ko nakikiusap, ayaw ko yung parang buhay ko nakasalalay sa ibang tao. Naranasan ko nung bata ako, pag magpapaalam ako kay Papa, nalalabas ako ng bahay, grabe ang kaba ko palagi kasi ayaw kong nare-reject ako. 3 days, 4 days magpapakasipag ako, magpapakabait ako, aabangan ko si Papa pag papasok na ng gate, magwawalis na ako. Aagahan kong matulog, magpapakabait ako ng 3 days to 4 days. Tapos pag manghihingi ako ng pera, sisiguraduhin kong nanonood siya ng Home Along the Riles. Habang nanonood siya, tatimingin nakailang tawa na siya, at pagpalabas na dyan si Dolphy sa Pa, ano yun? Lalabas mo ako. Pahingin pera. Grabe yung, alam mo yung pahingin pera. Maigo po ako. Ayaw ko nang natatanggihan ako eh. Kaya sabi ko, since ayaw ko, paulit-ulit lagi, kinakabahan ako, nagsumikap na lang ako na maghanap ako ng sariling source of income. Kaya that time, yung kapitbahay namin, sa harapan ng bahay namin, meron sila mga bote ng Mertiolet, ng Agoxinada, naglilinis po ako noon. 1 hour, maglilinis ako mga 100 na bottles, ang kita ko ng 5 piso. Tuwan-tuwa ako sa 5 piso kasi makakabili na ako isang ice candy, isang mamon, tapos makakalaro na ako ng arcade. May isang token ako pang laro ng arcade. Yung isang token ko yun, sisiguro din hindi ako mamamatay para tumagal lang ako maglaro. Imagine mo yung gano'n na, iba yung, alam nyo, you should learn to love your situation kung nandun pa kayo sa babang moment kasi appreciated mo lahat. Kasi when you have so much, di ba, mahirap na minsan, ako dati, nung pag may mga gamit na gusto, bibilhin. Pagkabili, itatabi. Wala na, hindi mo na ginamit. Iba yung pakiramdam din, parang sa atin. Kung may favorite kang damit, di ba alagang-alaga mo maglaba? Yes. Ako dati, nung may favorite akong damit, ang nilalaban ko lang yung mantsa. Kung ito yung dumi, ito lang lalaban ko para hindi kumupas agad. Kasi yun lang yung damit kung paborito ko maganda eh. Now, intindihin niyo po ito. Ilang taong ka na sa sitwasyon mo? Hanggang kailan ka pa rin mag-i-stay siya? Boy, hanggang kailan ka pa mag-i-stay siya? Next year ba, same ka pa rin sa sitwasyon? No. Huwag na natin patagalin, huwag ng next year. Next month ba, yan pa rin ang sitwasyon mo? No. Problema mo pa rin. Ang pinaka-worst na problema, pasensyaan na po, ang pinaka-worst na problema mo, basic. Pangkain, pangkuryente, pamasahe, grabe ka naman. Yan ang presyo mo sa sarili mo. You are created in the image and likeness ng Panginoon, and yet ang problema mo, pangkain. Bakit yan ang naging problema? Kasi inalaw mo sarili mo eh. Sinabi naman sa Bible, wala naman magugutom kung magsisipag ka. Ngayon, bakit ka gutom? Kasi hindi ka Sisipag. nagagawa nga ng iba, bakit hindi mo kayang gawin? Ulitin ko, sino yung mga nag-6 figures? Pakitaas mo ng kamay. O, tingnan niyo po, yung mga nag-6 figures sa mga hindi. 3 ba kamay niya? 5 ba mata niya? Di ba kabahan ka na pag nakita mo, 10 yung kamay ni Dar, di ba? Kaya pala mabilis siya mag-recruit kasi 10 yung kamay eh. Hindi naman eh. Napapagod din yan, nawawalan din ng gana, umiiyak din yan. Pero bakit nila nagagawa? Because ayaw nila dito. Ito yung pinaka-dapat na ako ang tawag ko po dyan, sorry sa term, pandirihan mo ng sobra yung sitwasyon mo. Na aalalahanin mo palang ayaw mo nang pumunta doon kasi nga nandidiri ka ng sobra. Kaya sa akin, ito yung una, na ang kailangan nyo lang pong gawin is you need to dream big. Magharap ka na mas maliit pa ng sobra sa mga sitwasyon nyo sa buhay nyo. Mangarap ka na hindi mo na makikita yung mga away na maliliit. Di ba lagi itong in-example? Sino? May cotton band ka ba? Or sino may libro, notebook? Kaya, now, ito yung lagi kong sinasabi.
Kung ito yung pangarap mo, ganito kasing laki pangarap mo. Ito yung problema mo, itong notebook na to. Nakikita mo pa ba ang pangarap mo? O halos ano napapansin mo? Problema. Kung ito yung problema mo, ito ang problema mo. Itong whiteboard na to, pangarap mo. Napapansin mo pa ba yung problema mo? Ano kailangan mo? Hindi mo kailangan baguhin kung ano man ang nangyayari sa iyo. Lakihan mo lang ng sobrang pangarap. Kung ang pinoproblema nyo, paano puluin ang office? Pinoproblema, paano imbitahan yung SP mo na mag-seminar sa iba-ibang lugar? Problema mo, paano lahat ng ATC binubuksan, may tao ka doon? Lahat ng branch natin ng iba't ibang country, may grupo ka doon? Kung yun ang problema mo, isa ang sigurado kung hindi ka naman problema ng pera. Always remember this, where attention goes, the energy flows. Kaya sa mag-focus ka sa problema, mag-focus ka dun sa mga productive na gagawin mo. Kasi mas lalong mag-expound po yan. Kaya dito, you can only achieve what you can imagine. Sino ang naniniwala na yayaman sila? Sino ang naniniwala na darating ang time, ang problema na nila is kung paano nila gagastusin yung pera nila? Sino ang naniniwala na simula ngayong araw na to magbabago na sila? Sigurado yan. Magbabago sa mas mabuti. Okay. Sino ang nakikita nila ang sarili nila, papasok sila sa top 50? Sino ang nakikita nila sila ang magiging icon ng Ascendra? Sana everyday habang humahataw ka, yan ang naiisip mo. Sa mga hindi pa po member, makita mo rin sana kung hanggang kailan ka makakaalis sa sitwasyon mo. Hanggang kailan lagi ka nalang nangungutang, lagi kang kinakabahan. Parang kanina, nasa elevator ako, bababa na ako. Grabe, namurok ka. Ang init ng ulo ng maintenance, tapos nung nag-uusap sila, grabe nga yung kuryente niya. Mahal-mahal na yan. Tinaas nga, pati nga yung sa ano yan, sa senior ata daw, kinabit daw sa, tama ba? Yung bayad ata sa senior citizen na discount, kinarga ngayon sa mga consumer. Tama ba yun? Kasi ako hindi ko na pinagbabasa yun eh. Kung ang binabasa ko lang, isa lang eh. Hindi nga pala binabasa ko, nire-report na lang sa akin eh. Na parang every month, nakaano na sa akin kung magkano yung babayaran ko. Example, mga 200 plus. Di set ako ng pera, 200. Yun lang. Hindi ko na hindi kung ano pa yung mga detalye niya. Mas madaling kumita ng pera kaysa mamroblema ka ng mga ganyan. Wala ka na magagawa. Di ba parang punta kami ibang bansa. Yung iba magpapalit ng pera, nagko-compute. Mas mahal nga ito, mas mahal ganito. Ako naman natatawa kasi i-compute mo, nakatipid nga sila, minsan 200, 300. Pero problema mo pa yung kakaisip ng ganyan. Kasi naturo din po yan sa akin. Yung father ko, totally opposite kami in some ways. Kasi nung na-expose na nga ako sa pag-network, yung father ko typical na Chinese. Ang turo ni Papa, pag pupunta ka sa palengke, ikutan mo lahat ng nagtitinda. Para kung sino ang pinakamura, doon ka bibili. Ako naman, ang paniniwala ko, kumita ka na lang malaking pera. Para hindi mo na kailangan magtipid at umikot kasi pareho din nag-consume ng oras. Nag-consume ng oras yung katitipid mo, nag-consume din ng oras yung kakahataw mo. Pareho ending pera. Ang tanong na rin doon, ano yung mas malaki doon sa dalawa? Hindi ka pa stress. Kaya nga isa pa, sabi ko pabili po, magkano to 100 kilos, sabi ko pwedeng 150 na lang. Pati maganda yung gano'n na tawad. Pati gano'n, sige sir, okay lang sir. Bakalugi ka niya na, hindi sir. When you have money, madali. Dati, I really love na sumakay ng taxi. Dati ang hilig ko mag-taxi, nung wala pang mga, ang Grab. Bill ko from Terminal 3 to Ortigas dati, mga ano lang, 150, 170. Tapos,
Sabi ko, magkano boss? Sa niya, 170 boss. Sige po, ito 1,000, sa'yo na yung sukli. Talagang makikita mo paano magbago mukha niya. At alam mo ba yung happiness na yon, mauulit yon ng ilang beses. Paano yon? Pag nagiinuman yan, maalala mo yan, bali niya sa akin ng 1,000, kinip na change na yan. Hindi na matatapos yung kwentong yon. Bakit ko alam? Namamasada ako ng jeep. Nung namasada ako dati ng jeep, 5 years na mamasada, nagtipan ako ng piso. 5 piso yung bayad, 4 pesos dati pamasahe. Nung ibabalik ko na yung sukli, sabi, sige, keep the change. Grabe yung saya kong buong gabi mo. Bakit? Nagtitip ba kayo sa jeep? Di ba sobrang rare? As in, bihirang-bihirang. Buong boy, grabe, nagtipan ako piso. Grabe yung pilig. Parang akala mo, sinagot ako nung nililigawan ko eh. Diba? Kaya, mas madaling, sa totoo lang, mas madaling gumawa ng pera kesa magdrama ka ng magdrama. Bakit? Ang negative, mas mataas mag-consume ng energy rather than sa positive. Sa mga upline, pakatawin ka puro positive, paghapon ko usap mo, di ba ang sarap pa rin ang pakiramdam mo? Yes. Subukan mo umpisa pa lang, kadramahan na ng leader mo, pinag-uusapan yun. Isa pa lang kausap mo, boundary ka na eh. Tama nga din? Kaya, grabe kumain po ang negativity. Yes. Kaya mas maging offensive kayo pag mangangarap kayo, lakihan nyo ng sobra. Ano ang imposible kung si Elon Musk nga nagawa yung nagawa niya? Henry C. nga nagawa yung nagawa niya. Manny Pacquiao nga nagawa. Isipin mo si Manny Pacquiao, gaano ang daming side quest sa buhay. Di ba, naka-main quest sa boxing. Naging PBA player pa. O di ba? Isa siyang legit na professional basketball player. Eh pag sinabi mong binililan niya, kahit na naging player pa rin eh. Na magaling magbilyar, kumakanta, nagpapiano, naging gitara, naging pastor, naging artista pa, naging politiko pa, muntik pa maging presidente. Tapos ikaw, problema mo, pangkain, pangpihira naman yan. Diba, ang dami ang nag-ating achievement nila sa buhay. Kaya para sa akin, simula ngayon, iwala ka ulit sa sarili mo. Nagkataon lang na, nung tulog ka kasi, hindi mo yan kaya, huwag kang mangarap ng mataas. Diba? Ang pera, pangit yan, hindi yan maganda. Diba, sabi nila, ang pera daw hindi maganda. Sa lahat na nagsasabi natin, yun sa money is the root of all evil. Kung ayaw mo yan, akin na lang yan. Tulungan na kita. Ako na magsasalunan. Lahat ng tao na nagsasabi nito, i-trace natin. No offense po sa may mga religion. Religion ang isa nagpatotoo, nagpapangit ang pera, pero sila ang nanghihingi palagi ng donation. Sino ang Katoliko? O dati, nag-iikot yung donasyon 1 beses lang tuwing simba. Tama? Ngayon, dalawa na. Ano tawag doon? Diba? Nag-improve din sila. Diba? At alam niyo po ba na sila mismo pinag-aralan nila tayo? Yes, yes. Alam niyo po ba, ito yung bintana. Ito yung pare. Pag umabot yung tamang oras, dyan yung sinag ng araw, tatamaan yung sinag ng pare. Nandito yung mga tao. Tingin mo sa pare, huling-huli kasi nagliliwanag. Pinag-aralan ultimo positioning ng araw. Bago manghingi ng donasyon, mananako. Dapat open kayo magtumulong. Kasi pag tumulong kayo, ibibigay ng 10-fold sa inyo. Pag namigay ka ng piso, 10 ang ibabalik niya. Sabay may umiikot. Ikaw lang, dadami pala pera ko. Nang hindi ako makikidebate kung anong paniniwala natin, pero ang point ko, lamang ang napag-aaralan kung anong ginagawa nila. Bakit ang mga simbahan high ceiling? Sa mga palasimba, ilang beses ka nang bumabalik dyan, natanong mo man lang, bawat ang tataas ng kesami dito.
Di ba? Hindi. Bakit? Tulog ka kasi. Sunod lang ng sunod, ng sunod. Hindi man lang tinatanong. The simple reason why it is high ceiling, since we are a vibration, ang dasal mo mas mabilis mag-manifest pag nasa matataas siyang lugar. Gets nyo po? Bakit ang mga bahay natin, ang tira natin, puro square? Kasi pag nasa square, hindi na expound yung thinking natin, yung mangarap, nakokontento na tayo. Kaya kung gusto nyo mas yumaman, pumunta sa mga lugar na matataas ang pumunta ka sa mga hotels, sa mga mag-expand lalo ang consciousness mo. Hindi dun sa nakontento ka na. Trainin ka nang hindi mo na malaya. Kung kaya nga nilang i-compute kung ano ang laman ng mga vitamins, minerals sa mga pagkain, how sure are you na hindi nila kaya computein yung thoughts ng tao? May MRI na nga, nakikita na nga yung nangyayari sa katawan natin. Sure ka ba na hindi nila alam kung paano tayo kontrolin? Nakikidebate tayo lagi sa politiko, pare-pareho lang naman sila. Naglilipat-lipat lang ng pangalan, pero ending kailan nagbago ang sitwasyon ng politiko sa atin. 20-30 years ago, issue ng corruption, hanggang ngayon, nagugulat ka pa. Diba? Now, anong point ko dito? Focus tayo sa sarili natin na may magagawa tayo. Lagi ko ang sinasabi, kung gusto mo magbago ang politiko, magbago muna ang botante. Pag nagbago ang botante, natuto tayo mamili ng tamang politiko, saka magbabago. Sabi ko, how I wish ang manalo sa politiko naman sunod yung walang mga pera. Di ba, mali mo? Nasubukan naman natin yung may mga pera, subukan mo naman yung wala. Eh, ang problema sa atin mismo, hindi naman natin binoboto pag walang pera. Lambig kayo. Di ba? Kung tayo dyan, 1,000 lang. Doon tayo 5,000. Sa amin sa Bicol, umabot ng almost 12,000 per head. Wow. Imagine mo yun, gaano kalaki mo. Tapos paano babawiin mo. Okay? Now, huwag naman doon kayo mapunta. Dream bigger, mag-politiko na lang. Okay. Ngayon, sunod. Breaking limiting beliefs. Dito na po magsisimula na you should learn to do things na hindi kayo comfortable. Pag kami lumalabas ni Tin, kadalasan okay nangiinis sa akin. Pag ako na unang mag-order, o-orderin ko yung mga hindi ko naiintindihan. Kasi gusto ko magkaroon ng bagong taste, bagong experience. Kaya kadalasan minsan hindi masarap or kung hindi man talaga ang sagwa ng lasa. Pero natutuwa ako. Ang advantage lang, pwede ka ulit umorder. Pag wala kasing pera, isiguraduhin mo tama na. Magkamali ka. Tama eh. Ano pala? Hindi ko ito makalimutan, bigla ko lang na-recall. First time kong pumasok ng coffee shop, college days to, na hindi pa naman masyadong usong coffee shop. Eh, may coffee shop sa Bicol. Order na kaya kayo? Eh, syempre, mga kasama kaklase mo, tapos nahihiya ka pa. Pili ako. Ito, pinakamura. Mga 60 pesos. Sabi ko, ito sa akin. Pagdating ko, ang liit-liit, espresso. Ito yung order ko sa kanilang malalaking baso nila sa akin lang. Ito iniinom ko ang pay. Yung sagwang-sagwa ka na pero yung mukha mo, hindi, okay lang. Ito talaga yung order ko. Kaya, huwag kayong matakot. And always remember this. You will fail in your life. Hindi mo kasi alam. Hindi lahat ng gusto mo makuha mo. Pero just accept it ng masaya ka. Hindi mo dapat ikalungkot yun, hindi mo dapat ika-down yun. Kasi kung ano man ang dinadaanan mo, dinaanan ng lahat ng tao na naging successful yan. Okay, this will always be part ng pain. Ang failure, okay lang yan. Kaya nga, di ba, anong ibig sabihin ng fail? First attempt. First attempt in learning. Ibig sabihin, madadapa kayo. Sa mga nagne-network, first time mong lumaki grupo mo, post ako, mauubos yan. Nakaranas? Yes. Mauubos yan. Kasi kailangan mawala kasi may darating na bago na mas malaki. Yes. Pero
Pero tatagal ka dyan sa sitwasyon mong yan pag hindi ka nagkaroon ng acceptance. Kailangan mong intindihin part siya ng cycle. Meron at meron kang dadaanan kasi laging may yin yang. May itim, may puti, may lakad, may takbo, may sakit, may sarap, may umaga, may gabi, may lamig, may init. That is yin-yang. It's polarity. Na kailangan niyong maintindihan, hindi gaganda buhay mo kung hindi ka mahihirapan. Hindi sobrang gaganda buhay mo kung hindi ka rin sobrang mahihirapan. Balanse po yan na dalawa. Kaya hindi pwedeng dun ka lang sa isang side palagi, itong side na kabila ayaw mo. Kung mahal mo, dumami pera, mahalin mo rin yung sitwasyon mo. Kasi dadaanan talaga yan. Kaya for me, yung limiting beliefs nyo, naipasa lang yan sa inyo. Kung naipasa lang yan sa inyo, pwede nyo yan ma-unlearn. At pwede nyo matutunan ng bago. Kaya nga sa akin, ang dali kong makilala ang isang tao. Pag ang isang tao, halos hindi marunong mag-express ng nararamdaman niya kahit masama na loob niya, malamang laging pinapagalitan or binubugbog yan ng magulang niya. Tama po ba? Kasi mayroon siyang memory gano'n. Kaya, eto, kung ano ang paniniwala mo ngayon, dugtong yan ang past mo. Then you should learn to change your past. Alam niyo ba na nagbabago ang past? Okay, gusto ko lang malaman. Sinong naniniwala nagbabago ang past? Walang naniniwala. Ngayon, example, may nangyari sa'yo masama. Niloko ka ng kaibigan mo. Galit ka. Pero pagdating ng oras, naintindihan mo, kaya ka pala niloko niya kasi tinuturuan ka lang niya ng lesson na magagamit mo yung lesson na yon para sa susunod na chapter ng buhay mo, mas matututo ka na. Magagalit ka pa ba sa kanya? Hindi na. Di ibig sabihin, nagbago yung past mo. From dating galit ka sa kanya, ngayon hindi ka nagalit. In short, kaya mong baguhin both past and future. Ikaw lang magbibigay ng narrative. Ano ba ang narrative na gusto mong gawin? Maging positive bang effect sa buhay mo o maging negative bang effect? The choice is always yours. Pwedeng galit ka sa magulang mo kasi hindi binigay yung gusto mo. Or matutuwa ka sa magulang mo kasi in-inspire ka nila na mas magsumikap ka on your own para makuha mo yung gusto mo nang without their help. The choice is always sa atin. Kaya dito, kahit anong edad nyo, babae ka, lalaki ka, matanda ka, may pinag-aralan ka o wala, pwede kang magbagong buhay mo as long as na naniniwala kang magbabagong buhay mo. Okay po ba yun? Yes! The power of vision. May nagtanong sa akin nung nasa Tacloban ako, sabi niya, anong pakaramdam ng sitwasyon mo ngayon? I will answer you the real answer, hindi pang showbiz na sagot. Ang pang showbiz kasing sagot, nakakakilig, ang sarap, overwhelming, so on and so forth. Ang totoong sagot, hindi na nakakabigla. Kasi hindi mo naman mararating ang sitwasyon mo na natulog ka, pagising mo, andyan ka rin. Unti-unti mo naman yan mapupuntahan. Na bago ka makarating doon, ready ka rin. Hindi ka naman kikita ng 1 milyon isang araw, pagising 1 milyon eh. Nagsimula ka naman sa 10,000, 100,000, 200,000, 500,000, gano'n. Meron bang na-inlove na biglaan? Na-inlove ka because of the series ng mga meetings nyo, ng date nyo, ng kwentuhan nyo, ng pagsasama nyo, bago ka na-inlove. Sa vision, you will stop once hindi kayo clear sa gusto nyo. Kaya nga sinabi ko kanina, kung ang goal mo lang pera, ang labo niyan. Pero what if ang goal mo, ikaw maging pinakamalaking group sa Ascendra? Ikaw yung maging top 1 sa Ascendra? Ikaw yung magbago ng culture ko? Anong trip mo? Kasi ako dati, sa former company namin, okay na ako sa kumikita lang. May personality din akong dalawa. Extreme ako pag talagang sumipag ako, sisipag ako. Pero pag talagang tamad din ako, tamad din talaga ako. May ganun akong personality. That time, sabi ko, may pagdota naman ako, kumita mga 30,000-40,000 per month. Okay na ako, busog ako, nakakainom lagi, nakakapag-computer, okay na ako. Hanggang one time, medyo nabaduyan ako sa top 1.
Yung top 1 kasi namin, medyo, parang gusto ko kasi yung top 1, cool. Parang astig. Kaya nga yung buhok ko, ginanon ko before. Kasi nga, gusto ko yung cool na kakaiba. Ang vision ko lang, gusto ko mag-top 1 kasi gusto ko palitan yung top 1. Then it's very clear for me. Anong ginawa ko? Lahat ng ginagawa niya, dinodoble ko. Kung ang invite niya 10, ako 20. Kung may seminar siya, may doble akong seminar. Yun ang naging basihan ko, tinignan ko lang. Kaya sa inyo, hindi ko alam kung anong story niyo. Pwedeng tungkol sa network or tungkol sa family nyo. Gusto nyo po ba kayo ang pumutol ng sumpa sa kahirapan sa pamilya nyo? Sawang-sawa ka na ba tuwing bayarin, kinakabahan ka? Tuwing malapit ng katapusan, kakabahan ka na kasi mamumroblema ka ng pera. Then, karoon ng vision. Pag clear ang vision nyo, sigurado ako, hindi ka mapapagod na gawin yon. Kasi alam mo, papunta ka doon. Clear po ba tayo? Yes. Okay. Sunod. Designing your life. Anong buhay ang gusto nyo 2 years, 3 years from now? Kayo na po gagawa nito. Saan po ba gusto nyo magpatayo ng bahay? Exclusive subdivision. Ilang kwarto po ba ang bahay na gusto nyo? Ako, I'll give you, ngayon, natapos ko na po yung building ko. May bago akong ginagawa ngayon na project. Wow. Hindi pa lang. Ito po. Ito ko na lang, hindi nyo rin makita liit-liit eh. 4 hectares po to. 4 hectares to na titirahan po to ng mga hubber ko. Meron pong tirahan ng mga top earner na parang mini subdivision. Tapos top earner ng, ay mga tirahan ng mga hubber. Tapos may basketball court, may tennis court, may swimming pool. Lahat po ng kailangan, pati training center, kailangan. Kasi ang target po dyan, mga 2,000 na hubber. Goal ko na po siya before, nagkataon nung nagkaroon ng transition, natigil lang ako dito. And ako, pag ginawa ko at dineclare ko, tutuluyan ko talaga. And na-declare ko naman to sa Technocrat sa Bicol is 10 years plan. And naka 5 years plan na po kami sa Technocrat, natapos ko na yung building ko, and ito naman po yung sunod na ginagawa ko. Kaya because of this, I'm very excited na nagpapahanap ako ng gagawa ng road. Tapos na tumitingin ako mga design pag nanonood sa TikTok. Gusto ko yung, eto kasi, magkakaroon ka parang time travel na portal na kada lugar na pupunta no, parang iba yung vibe. Kasi gusto kong magkaroon ng vibe na pang 90s. Magkalalagay pa rin ako doon ng sari-sari store na design pang 90s. Yung may upuan sa harap, tapos nandun lang yung mga ano. Para pagpunta mo doon, gagawa ka ng content, nagiinuman kayo doon, gano'n. Gagawa din ako yung mga makabago na parang mga pang Europe style na lugar na pagpunta mo doon, akala mo naman nasa Europe ka because of sa mga design. Ganun po pag mga araw. Huwag naman kayo ang pangarap nyo makabayad ng utang nyo. Ang pangarap nyo makabili ng ulam. Ano ba naman kayo? Ang galing-galing ng katawan na, alam nyo po ba ang buto natin pag naputol, idikit lang, pagdating ng oras, magkakabit ulit siya? Alam niyo po ba na gano'n ang buto natin? Yes. Alam niyo po ba na ang katawan natin, pag nasasaktan ang buto, pag nagkakaroon ng microscar, di ba pag sumisipa ang mga martial artists, nasusugatan yung buto mo, nagkakadurog-durog. After, nagtitigas ulit siya, pero mas matigas na siya sa dati. Kaya dumadating ang time ang mga martial artists, parang kahit sumisipa sa bakal, hindi na nasasaktan kasi parang bakal na rin. Nasanay sila sa pain, kaya sila tumibay. Kaya ka mahina, takbo dito. May problema, iwas. May bayaring iwas. Harapin mo. Hindi mo kakamatayan. Pareho lang naman mag-e-effort. Nag-e-effort yung nagtatago sa utang, nag-e-effort din yung nagbabayad sa utang. Pareho din lang naman nag-e-effort. Doon ka na sa positive. Tama eh. Diba? Pareho naman pagod eh. Hindi ba nakakapagod magtago? Nakakapagod din kaya. Kailangan gumana lagi yung spider sense mo. Parang nandun yung may utang ako, dito na ako.
Yung pakiramdam mo laging papaganahin mo. Mas mahirap na yun eh. Kaya sa akin guys, kung sa akin, ito nga nangyari sa akin, partida noon, wala pang nagagay. What more sa inyo right now? You are very lucky na nandito kayo sa ganitong panahon. Okay? Sunod, time freedom versus money. Anong mas gusto nyo? 300,000 per month, pero walang freedom? 150,000 per month, pero nagagawa niya lahat ng gusto niya. Anong gusto niyo? Para mas magkaintindihan tayo. Sir, bigyan kita ng 10 million. Bukas. Ay, hindi. Bibigyan na pala kita ngayon, sorry. Bibigyan kita ng 10 million pesos. Okay sa'yo. Hindi ko tinatanong. Ito sila. Si Marlene talaga. Kung pwedeng sugnapan, akin na lang yan. Ano, ikaw na lang Marlene. Bibigyan kita ng 10 million. Ngayong gabi to, okay sa'yo? Yes, sir. Pero mamamatay ka na bukas. Bakit ayaw ka 10 million ka? No deal. Ano ang point ko? Gusto ko kaya ko naman kitain. Guys, pansin mo gaano kabilis sumagot lahat kayo? Walang kwenta ang pera. Mas importante pa rin yung oras nyo. Now, ano ang point? What if magawa nyo both? Kumikita ka na, may time freedom ka ba? Yes. Sa career ko sa pag-network, honestly, eto kasi yung flow. Para maintindihan nyo po, pa-erase ako, Pogi. May pugi daw ah. Ang bigyan nyo na, trip niya yan. Walang taong pangit. Nasa natitingin lang yan. Mali ka lang market. Diba? Lahat may katapat tayo. Lahat may magkakagusto sa atin. Okay? Now, eto the 3 triangle. Ito po ang cycle na mangyayari po sa inyo, na nangyari sa akin. Way back nung nagsisimula pa ako sa pag-network, ang daming oras talaga pong nakakonsume ko. Kasi nag-aaral, uma-attend ng training, pinapatawag ng apply, nagbabasa ng libro, ang dami. Ang effort ko, sobrang dami din. Imagine mo, dumating sa point na tinatawag akong upline, pero upline, tara, punta tayo, may seminar, may presentan tayo. Dalhin mo yung motor mo, padala ng kit, padala na rin upline ng product, pati yung thermos, dalhin mo. Yung mga kamotor may thermos, may bar, may kami. Wala, hindi ko mo. Sabi ko, lubid na, tinawag pa akong upline, pero sige, laban. Yan ang effort, tapos ang kinikita mo, magkano, barya. Ang liit-liit. Pero habang tumatagal, habang lumalaki group mo, darating ang time, yung oras na nilalagay mo kumukonte. Yung effort mo, kumukonte din. Pero yung income mo, lumalaki. Ito yung mga panahon na iimbitahan ka. Apply, pwede ka ba pumunta sa ganitong lugar, may 20 akong attendees, 30 akong attendees, magtutok pa lang. From, nagtutok ako mga 6 presentation per day. Iba pa yung meeting, iba pa yung namimigyan ko ng flyer sa kalsada, na dumating ang point na iimbitahan ka na lang. Pag imbita sa'yo, magtutok ka lang ng isang presentation, after nun, yung income malaki. At inabot ko po to. Yung oras at effort sa ginagawa ko, sobrang liit na lang, pero yung income, million buwan-buwan. Guys, dumating sa point ang trabaho ko, sisilip ako sa office. May seminar, punong-puno. Sisilip ako. Pag silip ko, sigawan yung tao. Pag sigawan ng tao, nakaway ako. Lalong sigawan ulit sila, alis na ako. Iinom na kami. Yun ang trabaho ko buong hapon na yun. Kaya nga dumating sa point natin, kaya kami inom ng inom. Kasi wala na halos ginagawa. Wala ka nang ginagawa, wala ka pang ginagastos. Kasi ultimo yung mga leaders, gusto kong yayain. Tapos apply, libre ka na namin, puntaan mo lang kami. Ito yung buhay na nag-aantay sa inyo sa ginagawa ko ninyo.
pumunta kami ng Europe 21 days. Yung ginastos ko sa Europe, sa aeroplano, sa hotel, sa shopping, mas malaki pa yung kinita ko nung 21 days na yun kaysa sa nagastos ko. Wow. Saan ka nakakita na namamasyal ka, pag ordinaryo kang tao namasyal ka, puro yung gastos. Pag establish sa network nyo, kasi di ba ikaw to, ayan, marami kang mga tao sa ilalim mo. Hindi naman pag nagpahinga ka, hindi naman lahat magpapahinga yan. Ang nagpahinga lang naman ikaw, hindi naman lahat. May iba dyan ang first time kumita ng 100,000, may iba dyan first time nagkaroon ng kotse, makipigilan mo ba yan umatang? Iba naman yung kwento nila sa kwento mo. Yun ang nag-aantay ko sa inyo. Kaya dito sa atin, mapagsasabay nyo ang time freedom at the same time ang income pagdating ng oras. Pero hindi yan mangyayari kung hindi ka rin magtatanim. Gusto mo ng time freedom, ngayon pa lang nagta-time freedom ka na. Gigising kung kailan gustong gumising. Pagpunta sa office, walang kausap, picture. Andito naman sa office picture, ano yung isa na sa office ka kung wala ka naman guest? Ano yung wala kang pinipresent? Lastly, legacy mindset. Ano yung gusto nyong iwanan bago ka mawala sa mundo mo? Maraming taong nambuhay, namatay na parang wala lang. May kilala po ba kayo? Ay, si Pedro patay na. Okay, patay na pala. Walang bearing kasi wala man lang siya naging ambag sa buhay ng mga ibang tao. Ayaw mo ba na, isang papangalan mo sa'yo? Ano yan? Shemer. Ba't naman? Shemer. Ano nickname mo? Ano? Sansarona? Ang nickname mo? Elmer. Okay. Kilala niyo yung superhero hindi sikat? Sino? Hindi niyo kilala? Si Elmer. Oo. Hindi niyo kilala? Kaya nga, hindi nga siya sikat eh. Joke kasi namin dati pag nagkukulitan doon. Okay, ngayon, itong legacy mindset, ito ang point ko guys. Ano yung buhay gusto nyo maiwan sa mundong to? Ano yung pagkakakilanlan sa inyo na gusto nyo iwan bago kayo mawala sa mundong to? Ako clear sa akin na I want to break history. Nakapag-break ako ng history bilang isang distributor and I want to do it again bilang isa sa founder. And itong gagawin kong isa na Technoville ng more than 2,000, ibang record din to ulit pag nagawa to. And I know magagawa to at hindi lang to mag-start lang to sa Bicol hanggang manganganak din to sa iba't ibang lugar. Yun yung kwento ko. Ano yung kwento nyo? Ikaw ba yung puputol ng sumpa sa kahirapan nyo? Yes. Ikaw ba magpapasimula kung nagkaka-reunion na yung mga kaklase mo kasi may mag-manager na ng mga gastusin nila? Wow. Di ba? Pa-reunion ka sa... Kasi ang reunion lang naman talaga totoo, yabangan yan eh. Tama. Di ba? Kaya pag ang malalakas dyan ang loob, yung mga successful, tara, reunion tayo. Siyempre, bida-bida kayo, di ba? Okay. Ngayon, sa legacy po, kayo gagawa niyan. Ano ba ang gusto nyo na maging kwento po ninyo? And sana, si Elmer nabuhay, si Elmer pinanganak, si Elmer nabuhay, si Elmer yumaman, si Elmer maraming natulungan, si Elmer nakapagpagawa ng bahay, nagkaroon ng masasakyan, sobrang daming natulungan bago namatay. Di ba at least maganda yung kwento? Eh kaysa si Elmer nabuhay, namatay, wala. Di ba bro, hindi naman ikaw yun, ang lamig na ng kape mo. This, parang dinadaan ko lang po sa biro, pero try to give time this pag uwi ko rin sa bahay. Na ano ba talaga ang pinaglalaban ko? Sabi nga, nabuhay tayo sa mundong to 2 beses lang. The first nung pinanganak ka, at second, nung nalaman mo kung bakit ka nabuhay dito. And ako nalaman ko bakit ako nabuhay dito nung nakita ko ang network marketing. I really love this industry. Not just because of the income na pwedeng ibigay sa'yo, but sa dami ng tao pwedeng magbago ang buhay. Okay? Now, sige tuloy niyo po. Believe. Okay?
all, create extraordinary results. Anong pinagkaiba ng ordinary sa extraordinary? The word extra. Extra, sige, isang hataw pa. Extrang pakwit na sige, isang subok pa. Sige, punta pa sa office. It's just the little extra. Uwian na sila, hindi, hataw muna ako, isa pa. Matagal nila gumising, gising ka na, hataw pa ulit ako. Hindi mo kailangan ng sobrang grabing pagbabago. Yung maliit lang. Tingnan yung mga nag-6 figures ngayon. Mga magkano kinikita niyan dati. Yung mga nagtatap ngayon, mga magkano kinikita nila before. It's just the little extra. Wala naman huge na changes ginawa sila. Kaya kailangan nila kung kaya nila, mas kaya. Tama po ba? Yes! Okay. Now, sa pag-network ko po, kung sa result at results na pag-uusapan, ang dami kong nalampaso ng mga iba't ibang networker. Nagsimula din ako the same doubt minsan sa inyo na naalala ko dati nung bago ako sa isang company. Sabi ko, buti sila, may mga kotse, buti sila taga Manila, buti sila maragagaling na magsalita, buti sila may mga kakilala. Yan din ang naging anak ko eh. Pag uwi ka ng Bicol, nag-focus lang ako sa kaya kong gawin. Kasi parang computer game siya eh. Huwag ka munang mga problema ng stage 3, stage 4 kung nasa stage 1 ka pa lang. Yes, sabi ko nasa stage 1 ako, ang harapin ko yung mga kalaban sa stage 1. Hindi ang nare-recruit ko, yung mga walang alam sa networking, yung mga kaedad ko, mga ka-level ko. Hanggang hanggang lumalaki ng lumalaki, hanggang tumaas ng tumaas yung level. The same with you. Harapin nyo yung kaya nyo. Huwag nyong problemahin yung hindi nyong problema. Kasi pag masanay kayo na sinusolve nyo yung maliliit, magkakaroon kayo ng momentum niya na susunod pati malalaki, madali nyo nang isusolve. Sino ang maniniwala na mas payat pa po ako dati, ultimo nga, na-judge pa nga dati lugar ko eh, kasi sabi nung former na boss ko sa kabila, sabi niya parang, nakwento na lang sa akin, na hindi siya naniniwala magiging top earner ako. Kasi taga Bicol ako. Bicol is one of the poorest region in the whole Philippines. Mahirap ng Bicolano, ang Bicol, binabagyo pa. May vulkan pang pumuputok. Di ba, ang lupit-lupit, ang Bicol dati halos buwan-buwan may bagyo. And because of the sa geographic, sa economy, hindi talaga ba, tingnan mo kung saan nangarapin mo. Bakit? Walang kwenta ang paniniwala ng ibang tao, mas powerful kung ano ang paniniwala mo sa sarili mo. Sabihin man ng lahat ng taong hindi mo kaya, pero naniniwala kang kaya mo, magagawa mo yan. Sabihin man ng lahat ng tao na kaya mo yan, at ikaw hindi ka naniniwala, hindi talaga mangyayari yan. Kaya huwag kang kabahan sa opinion ng ibang tao, walang kwenta yan. Ang pinaka-importante, anong opinion mo sa sarili mo pag mag-isa ka na lang? Pag mag-isa ka, nakahiga ka, nakatunganga ka, ano bang nasasabi mo, kaya ko rin yan? Orang sinasabi mo, buti pa sila. No, nasa sa inyo po yan. As long as meron po dito sa harapan po ninyo, na nagawa ko to, nang hindi naman to binigay at hinulog sa akin, trinabaho naman talaga to. Eh, sabi ko nga, until nga daw, na umaataw pa rin eh. Medyo mo, kararating-rating ko lang, bukas pala, bigla kong na-check yung flight ko, bukas pala ako paalis. O pagkadating doon, trat-trat na naman kami. Ang pakiusap ko nga doon sa leader, i-maximize mo ako kasi nandun na rin naman eh. And, hindi po ba kayo pinipili? Kung alam nyo 2 years, 3 years from now, you're already living sa wildest dream nyo sa buhay. Nabibili mo lahat ng gusto mong bilhin. Nakaterasa ka sa bahay na gusto mo. Ano ba ang itsura ng bahay mo? Ilang kwarto ba? Naka-aircon ba? May bathtub ba? Bahala ka.
Gaano kasarap mangarap nang alam mo makukuha mo siya 100%. Rewrite your story. Baguhin niyo po ang script. Hanggang kailan tagapalakpakan? Hindi ka ba nasasaktan yung mga nagtataas ng 6 figure? Ikaw hindi ka makataas ng kamay mo? Rewrite your script. Masaktan ka. To the point, yung sakit na yan ang gumigising sa'yo para magsipag ka. Di ba pansin mo gaano katalino ang katawan? Pag may problema ka, hindi ka makatulog ng maayos. Pag may problema ka, maikli tulog mo. Di ba kasi sinasabi ng katawan mo, oy, may problema ka pa, solusyonan mo na yan, magtrabaho ka, ito extra energy, gumising ka. Hindi mo kailangan ng kape pag marami kang problema. Kaya may mga ibang tao, gustong-gusto may problema. May isang mentor, ang sabi niya sa akin, ayokong walang bayarin. Pag walang bayarin, lumilit kita ko. Kaya pag patapos ng bayarin ko, naghahanap ako ng bagong bayarin. Tama kasi nga sa inyo lahat, hindi ba na-experience yan? Pag natapos yung gastusin mo, biglang yung income mo rin lumiliit. Kasi binabalanse kung anong consciousness mo. Taasan mo ngayon ang bayarin mo, tingnan mo kung paano at paano ka makapag-isip niyan. Pag nasanay ka niyan, di sanay ka na sa laging malaking income. Clear? Yes! Rewrite your script. Paano nyo malalaman na tama ang pangarap nyo pag pinagtatawanan na kayo? Pag nangarap ka at sabi nung kinintuan mo, okay, maganda yan. Pero pag sinabi niya, loko-loko ka ba? Mangangarap ka magtapon, ang dami ng magagaling. Mangangarap ka pinakalalaking grupo, may malalaki ng group. Mangangarap ka na kumita ng ganito, may kumikita ng ganyan. Minsan ka na nga lang mangarap, lakihan mo. Okay? Success stories from different backgrounds. Kung ano man ang background mo, ipupusta ko, may taong ganyan ang sitwasyon pero nagbago pa rin buhay nila. Then what's your excuse? May yumaman sa ganitong industriyang walang pinag-aralan. May yumaman sa ganitong industriyang heartbroken. May yumaman sa ganitong industriyang nalugi ang negosyo. May yumaman sa ganitong industriya, magbabae, maglalaki, magbatanda, magbata, may pinag-aralan, may wala, may alam, may first timer, may hindi. Lahat ng klaseng kwento, merong kwentong yun na yumaman dito, then what's your excuse? Sabihin mo, wala kang pang boosting, yumaman kami, offliner kami, wala pa naman online noon. Paano mo sasabihin na online na kami? Ang dami naman kumikita ng offliner. Now, for you na mas lalo kayong ma-inspire, I do really suggest makinig kayo o magbasa kayo ng bibliography ng taong pinaka-idol nyo. Kung kahit anong sports, sa billiards, andyan si Efren Bata, sa basketball, si Michael Jordan, Kobe, ang daming basahin mo, magkakaroon ka ng meet-up point na marirealize mo, may similarity sa lahat ng kwento nila. At alam nyo anong similarity na yun? Dumaan sila sa pinaka-downest moment nila sa buhay nila. After nun, ganun sila umakyat. Kaya, kung nandun kayo sa sitwasyon na pinakabagsak kayo, yan ang pinaka-huwag nyong kakalungkutan, dun kayo ma-excite. Kasi anong next na mangyayari sa inyo after that? Diba? Saan nagsimula ang umaga? Sa pinakadilim ng gabi. Therefore, saan magsisimula yung ganda ng buhay niyo? Sa pinakamalalang sitwasyon nyo sa buhay nyo ngayon. Kung nandun kayo sa pinaka-worst, paano masasabing worst? Yung feeling mo lahat ng kamalasan nasa iyo na. Yung mayarami na magjo-join, walang tumutuloy. Nag-iisa na lang na haber mo na wala. Pag nandun ka sa moment na yan, yung lahat ng nilalapitan mo, hindi ka na tinutulungan. Hindi yan negative. That will be the starting point. Di ba tingnan mo si Michael Jordan, anong kwento niya?
Hindi siya tinanggap sa varsity nung high school siya. Nagkulong ng 1 linggo, umiiyak. Nung napagod magdrama, lumakas loob, papatunayan ko na mali. Then, kaya, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, i-head on nyo, harapin nyo. Kasi yan ang pinaka-shortcut kung gusto mo ng changes sa life mo. Huwag mong takasan. Meron akong kapitbahay, hindi ko ito makalimutan. Iyak siya ng iyak kasi mayroon siyang bahay na narimata. Ito yung pinaka-property niya na parang naipundar niya sa pagsisikap niya kasi single mom siya, may 4 siyang anak. Tapos ito yung naipundar niya. Nagkataon na rimata ng bangko. Binabangungot daw siya ng bahay niya. Alam niyo ginawa niya? Pumunta sa harap ng bahay niya, umupo doon maghapon, nakatingin siya. Hanggang ma-let go niya yung pakiramdam niya. Now, the same thing din po sa inyo. Kung anong pinagdadaanan niyo, harapin yung head on. Kung ba't hindi ka kumikita, bottom line, hindi ka lang nagsisipag. Kung ano ang sitwasyon mo ngayon, ikaw lang din naman may kagagawa niyan, hindi ibang tao. Kaya you need to understand na ang solusyon nasa sa'yo. Ulitin ko ha, kung ano man ang drama mo sa buhay mo, may taong dumaan din dyan, pero nalagpasan niya. Then, ibig sabihin, kaya mo rin malagpasan niya. Okay? Sales with talent. Marami iba dito, baka magaling ka na magsalita. Ang daming networker na mga matatagal na po, na-given na they already have the talent. Pero, mas lalamang pa rin ang skills pagdating ng oras rather than sa talent. Kaya, hindi nyo kailangan, kung hindi ka talented mag-talk, hindi ka marunong mag-handle ng group, okay lang yan. Kasi ang skills natututunan yan. Ang importante, maging consistent ka lang. Pag naging consistent ka sa isang bagay, automatic magiging magaling po kayo. Uulitin ko, I was just nobody sa industry ng network marketing. Balik tayo ng 2003. Walang Joseph Lim na kilala sa industriya. Hindi ako magaling mag-talk, hindi ako marunong mag-training, hindi nga ako marunong mag-social skills, makipag-usap sa iba't ibang tao. But, pinag-aralan ko lahat. Pinag-aralan ko paano kumausap ng tao, pinag-aralan ko paano magbasa ng tao, paano malalaman ng tao kung interesado o hindi. Lahat din ang pag-aaralan. Kaya kahit anong sitwasyon nyo ngayon, okay lang yan, kaya nyo pa rin matalo ang talent kasi ang importante yung skills. Katulad ng mga training na to, skills to eh. Na dapat, ito nagiging music sa inyo. Okay? Sunod, growth mindset. Sino dito ang goal na madoble ang income niya next month? Okay. Kung gusto nyo madoble ang income nyo next month, dapat ang magiging effort nyo, kaya babawasan siguro tulog. Kung hindi mo bawasan, dagdag yan ang kausap sa araw na yun. Yan ang growth mindset. Dapat, sabi nga nila lagi, beat your last income last month. Kung dati nag-20 ka, ano ba naman mag-benching ko ka? Mag-benching ko ka, ano ba naman mag-30 ka? Ano ba naman mag-50 ka? Clear? Okay. Malapit na tayo matapos. Why environment matters? Kung sino ang pinakamadalas nyong kasama, mahahawaan kayo. Kaya kung madrama kayo, for sure ang environment nyo ang madrama. Gusto nyo maging top earner? Yes! Dapat dumikit kayo, kumausap kayo ng mga top earner. Spend money sa mga kilala nyo or iniidolo nyo. Ba't hindi nyo sila iyayain magkape, kumain sa labas, and talk to them? Just the mere talking or tingnan mo na lang, nag-gym ba yan, tumatakbo ba yan, umiinom ba yan, kung anong hilig nila, ba't hindi mo maging hilig para makasama mo sila? And the good thing doon, mahahawaan ka po nila. Katulad kayo, sa mga first timer, okay lang yung dalaw dyan? Okay, dito sa mga first timer na nandito, anong pakiramdam na nandito ka? I'm sure hindi ko na po sasagutin, ay hindi ko, huwag mo nang sagutin. Iba yung pakiramdam na biglang may chance na papalo. Pwede pa pala magbago buhay ko.
Pwede pa pala ako kumita ng malaki. That is the environment. Kaya sa akin, bakit ako naging top earner na mabilis? Dumikit ako sa magagaling. Hindi ako mahilig dumikit sa gitna, sa baba. Gusto ko lagi sa taas. Kasi, kung didikit ka sa top earner, makikipag-usap ka sa top earner, maa-adapt mo yung mindset nila, maa-adapt mo yung actions nila, at isang araw, magiging top earner ka rin. Kaya kung mahilig ka dumikit sa mga marareklamo, madadrama, parang may isa akong haber eh. Sabi niya, naiinis ako yung ganito, puro drama ng drama. Sabi ko, ba't hindi ka umiwas? Hindi ko kasi maiwasan eh. Sabi ko, hindi mo maiwasan, gusto mo rin kasi yung topic. Diba, sa akin, mag-drama ka, hindi tinatanggap siya ng consciousness ko yung kadramahan. Kasi alam pa naman kung ano pinagdadaanan, may solusyon. Dito na lang tayo sa solusyon mag-usap. May isang kausap, iiyak. Sige, teka lang, tigil mo na yan. Hindi naman yan ang solusyon. Ano ba problema? Pag-usapan na lang natin problema para mas mabilis. Now, yun ang dapat maintindihan natin. Napakalaki po ng environment. Kaya, spend time sa mga tao nagpupush sa inyo ng growth. I-avoid nyo as much as possible yung taong pinapamper po kayo. The sad part is, hindi po maganda. Yes, oo, masarap sa pakiramdam, nandun na ako. Gusto mo ng growth eh. Kung gusto mo ng growth, huwag kang dumikit dun sa mga, hindi, okay lang yan. Okay lang na mabagal ka. Okay lang na hindi ka pa kumikita. Tama naman yun sa perspective nila. Gusto mo kumita ng malaki. You need to be hurt para ka tumibay. Clear? Yes. Okay. Now, bakit Ascendra? Sa dinami-dami ng source of income right now, bakit Ascendra? Lamborghini. Ang galing naman ang sagot na. Bakit Ascendra? Lamborghini. Okay. Now, why traditional income has limits? Hindi po kayo yayaman pag kumikita ka lang dahil sa nagtatrabaho. Paano malalaman na hindi ka yayaman? Tumigil ka sa ginagawa mo ngayon, pag wala kang kita, hindi ka yayaman. Yayaman ka, kumikita ka kahit wala kang ginagawa. Kaya ngayon ang sinasabi ko mga principles na mali, sabi nila, pangit dyan, kumikita ng walang ginagawa. Lahat ng negosyante po, kumikita po sila ng walang ginagawa. Kasi bububuo po sila ng system. Okay? Ngayon, active income versus leverage income. Ang active, may effort po kayo. Ang leverage, halos wala ka nang ginagawa. Ito, nakadesign tong ganito. Active muna, nagre-recruit kayo. Paano nyo magiging leverage? Kung ako ang distributor, i-maximize ko na masyado ang company. Imagine mo na lang, umiikot kami iba-ibang lugar. Pag umikot kami sa iba-ibang lugar, dapat naghanap ka ng tao na taga-roon. Paano ka maghanap ng taong taga-roon? Hindi ka ba pwedeng mag-search sa Facebook? Example, papunta akong Samar bukas, Katbalogan. Katarman, Katbalogan na bababa, Katarman na pupunta. Paano ka makakahanap ng taga-Katarman? Search ka Katarman. Kung may school sa Katarman, example, University of Katarman, i-search mo, lalabas yung mga taga doon nag-aral, recruitin mo yung mga nandun. Palit? Okay. Di ba? In short, magiging leverage po kami. Marami po ba kayo natutunan ngayon? Yes! Ito, gagawin ko po ito ng regular, itong topic na to. Same at same. Kaya mas maganda, nagdadala po kayo dito ng mga non-member, qualifier. Dali nyo na po dito, then I will discuss na mas gaganda pa po ito ng gaganda. Leverage na po ako. Anong gusto nyo? Ikaw magsalita dito. Kaya mo bang explain yung mga na-explain ko? Then, bit-bit ka na lang. Then, make the most out of it na dapat hindi ka bibit-bit ng isa. Bibit-bit ka na ng marami. Hindi ka na nga magsasalita. Pauupuin mo lang dyan. Kahit dyan ka na sa labas, tumambay-tambay ka na lang, mamulit-kulit ka na lang. Or ilang oras na ba tayo? Padalawang oras. O di alam mo almost 2 hours to. Then, tambay ka dyan muna sa labas, ikot-ikot ka. Mga after 1 hour, balik ka. Yun ang leverage. Ngayon, sila Mario, si Erica, anong pangalan mo? Si Jason? Si Jason, wala naman dito lang.
Yun, pupunta sila Marco, pupunta sila ng Hong Kong. O, alamin niyo yung kung anong oras yung venue, anong oras yung seminar, papuntahin niyo na lang dun sa venue, i-assist pa nila. Then after nila, Mario, July 26. July 26, next month naman dun, ako naman pupunta ulit ng Hong Kong. I-leverage nyo po kami. Kasi habang kaya pa, kasi I could not say na after next year, ganito pa rin makalawag oras sa amin. I doubt. Hindi ko na po masisigurado yun. Kaya sunod, business system, ito po yung ginagawa na natin dito kay Ascendra. Na itong kabilang office, nire-renovate na. Nagsimula na rin po sa wakas yung renovation sa Cebu. It will be a business system na pagdating ng oras, makikita din po ako dito ng mga mentoring per group na mga gustong magpag-guide sa akin, tapos pag may schedule ako dyan, i-maximize niyo po kami. Kasi yung knowledge naman namin, it took us years bago namin na-develop yon. Kaya kung maganda, ang skills na ma-develop nyo, maghakot. Hindi nyo kailangan maging magaling. Magaling lang kayo maghakot. Bit dito, paupuin nyo. Bit dito, paupuin nyo. Sa mga grupo nyo, yung mga seminars kayo, yun lang gawin nyo. That is another business system. Leadership through duplication. Eto, after nitong turning point, may training po dito sila Sandro, pwede nyo rin po yung attendan, magkakaroon din. Pero meron din po tayong video na yon para mas maging madali na po yung learning po ninyo. Nasa CSO Express pong page yun, pwede nyo pong panoorin after this, skills naman po yon. Kaya magiging madali po ang duplication natin kasi gagamitin na po natin diretso ang technology. And lastly, why networking develops people? Dito, hindi ka lang tuturuan namin para dun lang sa skills na sinasabi ko mag-invite. Darating ang time, lahat ng alam namin matututunan mo. Bakit? Sa network, tuturuan ka namin maging magaling kasi pag kumita ka, kikita din yung apply. Sa ibang negosyo, employment, no offense employment. For you to go up, you need to pull someone down. Gusto mo maging supervisor, ipapanalangin mo sana yung supervisor mo wala. Tama? Kasi paano kung saan ka pupesto kung may pesto pa doon? Sa networking po, iba. Eto, dito ka matututo na ituturo sa iyo lahat kasi ang gusto ng mentor mo, matutunan mo kasi magiging leverage ka niya. Kaya expect lahat ng alam namin, sikreto namin, tinuturo namin kasi magiging leverage po. Kaya ang sikreto na lang dito, paano ka bilis na maka-attend sa lahat ng klaseng training at i-apply mo. Okay? Dito na tayo magtatapos. Who do you choose to become your identity chef? I don't know if you are familiar with your alter ego. Ang alter ego po, ito po yung bagong persona po ninyo. Ako, nung nasa kabilang company, mas kilala po ako before as Awakener. Nung nag-vlog po ako, mas kilala po ako as Classmates. Right now naman po, ito yung bago kong identity. Kaya siya J Prime. J, obvious naman po, it's my name, Joseph. Prime, this is my prime years. Hindi ko pa po prime years yung naging achievement ko ng Pasko. For me, it is just an appetizer. It is just a warm-up. Kaya right now, ang dami ko rin improvement ginagawa sa sarili ko. May mga ugali akong tinanggal ako at may mga bago akong skills na pinasa ko at bagong ugali na pinasa ko rin sa akin. Right now, I can regulate almost 100% na ng emotion ko. Na dati, I find it hard na mag-regulate ng ganun kasi nga sasabay-sabay. But right now, mas namamaster ko na po yun because of the position that I have ngayon sa Ascendra. At the same time, sa panibago ko pong goal. Ang isa pang dinevelop ko, mas a-atras po ako sa picture. Darating ang time, mas magde-develop ako ng mga leaders na lahat po ng knowledge ko, maipapasa ko po sa kanila. Kaya magkakaroon po ako ng fixed hours kung kailan ako magtatrabaho and alam dito lahat ng leaders ko para kahit anong ilang segundo tawagan nila ako, sasagot ako kasi yun ang oras na nagtatrabaho ako. In short, may mga ginagawa akong changes din sa sarili ko. May mga time na tinatamad din ako. Pagkagising ko parang wala akong gana, I have all the reason and power para mag-cancel ng lahat ng schedule ko. But I don't do that kasi for me, pag nagka-cancel ka ng schedule, parang sinasabi mo rin na i-prolong mo yung magkaroon ng realization yung pangarap mo.
Kaya pag tinatamad ako, tatawagin ko to, J-Prime, halika, ikaw na. Parang papalit siya. It sounds weird sa umpisa, lalo kung hindi niyo po siya ginagawa. Pero it's very effective. Kasi for so long, ginagawa ko po siya. Tatawagin ko lang to, pag ganun ko, parang taas na naman ang energy ko, trabaho na naman po ako. Actually, I'm not feeling well. Hindi ko maganda pakiramdam ko for the past days na. Hindi ko alam kung nagkakaroon ako ng parang bumukulo yung tiyan ko. Parang feeling ko na sobrang ako sa kape for the past days sa, anong tawag yan? Sa Leyte, Tacloban. But I choose na maging okay kasi may trabaho po ako. If you're going to ask me right now, gusto ko ba na nasa harapan nyo ngayon? Ayoko nga lumabas, gusto ko lang sana sa bahay. But I need to be here because may trabaho ako dapat tapusin. And ito yung nagiging katulong ko sa ganito. There will always come moment sa buhay nyo na ayaw nyong harapin yung gusto nyong trabaho. Pero kailangan kasi may goal ka may pangarap ka. Kaya maggawa ka ng bago mong avatar. Pangalanan mo anong gusto mong pangalan. Na magre-remind sa'yo kung sino ka. Ako po sa tinagal-tagal, sa inyo, nakwento ko naman ito, uulitin ko lang. Nung nag-ascender lang ako, nagpalit ng brand ng brick. Ang brick ko pong hindi ko palitan siguro mga 15 years na. Hindi naman. Bench siya, bench. Hindi naman baka isipin mo, grabe naman 15 years. Ang dami ko naman na brick. May naman. Okay, sa mga 5 piraso, ang dami ko. Minsan nagagamit ko ang isang brick, mga after 2 months, ang daming umiikot na. Pero hindi ko lang kasi nasanay But I need to let it go. Hindi madali magbago ng hairdo. I miss and I love yung hairdo ko before. Then naka-long hair ako, naka-mohawk ako. I really love that. But I need to let it go. Kasi may gusto kong bagong achievement sa life. Alam niyo po ba na you need to be ready na isakripisyo nyo yung pinaka gusto nyo para sa bagong buhay na gusto mong ma-achieve. If you're not willing to give it up, sinabi mo rin na hindi ka ready magbago buhay mo. Kaya ang dami ko pong give up sa buhay ko, honestly, ang dami kong, ito na lang na buhok na to, kaya nga ako nagpamuhok dati para wala nang paayos-ayos ang buhok Kasi muhok, matulog ka, pagising mo, pareho lang. Maligo ka, pareho lang itsura mo Hindi, ang bilis Ito yan. Nagmamadali ka na, teka, pupunta pa ng parlor. May gumagawa ng buhok, hindi ako to. Ilang, mga 30 minutes pa ako sa parlor. Kasama na yun sa schedule ko kasi yun ang mga bagay na hindi ko ginawa. I need to be uncomfortable for me to be reminded na may bago akong goal. Kaya again, magbago ng avatar, mag-isip ng pangalan na positive positive. Baka mo, HB, heartbroken. Nagpalit ka, puro kadramahan naman yung mo. Positive na parang ang dating kahit anong pangarap mo makukuha mo. Lagyan mo ng skills kahit wala ka, ilagyan dyan. May gagawin nga kami pero hindi ko pwedeng ikwento. Pero may mga bagong skills na dapat ipasok. Hindi pa ako nagluluto. Kasi magaling magluto si Papa, magaling magluto ang dami kong nakapalibot na magaling magluto sa palibot ko. Ngayon nagluto ako. Nagluto ako ng pritong itlog. Pambihira. Ayan nagkaputok-putok ang mantika. Ayan pambiring itlog na nga lang niluluto. Sabi lumatan, pumutok yung mantika. Sabi ko, pambihira Pero, hindi ako komportable yung ginagawa yun Tapos ikaw, gusto mo lagi yung komportable kang gawin. Ano yung komportable? Magreklamo, magdrama, magtulog ng pagkahaba-haba, inubos yung oras, ka-scroll sa TikTok, magtutulala sa gilid, ano na kaya mangyayari sa buhay? Ano mangyayari kung wala kang ginagawa? Di wala! Magbago ng brand ng wardrobe pag kaya na. Pwede naman kahit hindi
galing. Magbago ka na. Ako dati nagagawa ko to nang hindi ko namalayan. Tuwing may bagyo, lahat ng damit ko pinamimigay ko at tinitira ko suot ko. Pag nagkakaroon ng bagyo dati, tapos nagkakaroon ng mga donation drive, lahat ng damit ko ipamimigay ko. Ang ititira ko lang suot ko, tapos mamimili na ako. Hindi ko alam na importante pala siyang ginagawa. Kasi by giving up the things na pagkatagal-tagal na sa'yo, it is already saying na you are ready for a new life na nag-aantay sa inyo. Na hindi ko na, nung pinag-aaralan ko na siya lahat, tama pa yung ginagawa ko na hindi ko sinasadya. Kaya, let go. Yung matagal lang may utang sa'yo na hindi mo na nasisingil, huwag mo nang singilin. Tama? Yung mga damit nyo na matatagal na hindi nyo na ginagamit, yung mga nilagyan nyo pa ng sentimental value, itapon nyo na yan. Kasi, ang sentimental value hindi naman masaya, malungkot lagi. Tama. Kapag naalala mo, di ba, pag naalala mo yung past mo, masaya ka malungkot. Kaya sabihin mo masaya yan, naging malungkot ka rin kasi wala na eh. Let go. Yung mga lugar na dating pinupuntahan nyo, baguhin nyo. Kung nagkukutsara ka dati, kanan, ikaliwa mo. Para habang hirap na hirap ka na, alala may bago akong go. Kung naliligo kang matagal, bilisan mo. Kung naliligo kang sobrang bilis, bagalan mo. Baguhin mo lang ginagawa mo. Rearrange mo tirahan mo. Para ma-recall ka, yung sala mo, gawin mong siya. May yung supa mo, ilagay mo sa tiyak. Kidding aside, pag binago nyo kasi, it is reminding yourself na may mga bago kang ginagawa. Hindi ka nababalik sa lumang ikaw, kasi puro na bago eh. Ha? Baguhin ugali, baguhin pangalan, pati tawag sa inyo, kung kaya nyo baguhin, much better. Baguhin ang wardrobe, kahit unti-unti. Hindi naman agad biglaan. Unti. Alam niyo po ba si Michael Jordan, lahat ng sapatos niya tuwing naglalaro siya bago. Tuwing naglalaro siya, bagong sapatos gamit niya. Tanong niya ako bakit? Anong pakiramdam ng bagong sapatos natin? Hindi lang parang ikaw yung pinaka-pogi, pinaka-maswerte, pinaka-magaling na tao sa buong mundo. Tama, pag bago sapatos mo, kaya sabi ni Jordan, yun ang binibili ko doon. Yung pakiramdam na gano'n. Pag may bago kang damit, masaya ka? Yes! Ba't hindi ko bumili lagi? Para lagi ka masaya. Palit-palit. Diba? Kaya, gawa lang ng bagong avatar, ha? Bagong ugali, tanggalin yung mga hindi mo gusto, at hindi na ikaw yun. Pag sinabihan ka ng mga kakilala mo sa past mo, di ba, ugali mo, dati ganyan. Ang sagot mo, tapos na yun, hindi ako yun. Iba na ako. Clear? Yes! Huwag nyo lang itong gamitin pag may utang kayo, ha? Utang mo, hindi ako yun. Ito mga tinuturo ko, gamitin nyo sa positive, ha? Ang Pinoy pa naman, ang kukulit eh. Okay? Now, lastly, winners are created daily habits, discipline over motivation, identity before income, commitment. Now, ito point ko. Mag-focus po kayo sa daily habits or non-negotiable. Pag sinabing non-negotiable, ako parang ako. Everyday, hindi pwedeng bumababa ng mga 10 kausap ko. Everyday po yan. Kaya kahit wala na akong schedule, ginagawa ko talaga siya palagi. Kasi yan ang nakasanayan ko. Kaya dapat kung ang magiging daily habits nyo, mas maganda kung ano yung nagpapasok sa inyo ng income. Kasi pag yan ang gagawin nyo, yung income nyo magiging tuloy-tuloy. Clear? Yes. Okay. Ang importante sa discipline, ayaw mo at sa gusto gagawin mo. Parang ngayon, ulitin ko, gusto ko bang nandito ako sa harapan nyo? Yes. Hindi, pero bakit ako nandito? Kasi trabaho ko eh. Not all the time gusto mong humarap sa ginagawa mo. But kailangan mo siyang harapin. You need to be professional. Kasi para sa akin, ba't hindi ako haharap? Ilan sa inyo ang nag-cancel ng mga schedule niyo para umattend din dito? May mga sinakripisyo din kayo, may mga kinancel din kayo, and yet you are here. And that is also the reason bakit ako nasa harapan ko ninyo. And ito, sabay-sabay na natin basahin. 5 minutes from now.
Bibilang ako. 1, 2, 3, go! 5 years from now, there will be two types of people. The first will say, I wish I had started. The second will say, I'm grateful I made the decision. The difference between those two people is not luck, talent, or timing. It's one decision. Now, para po sa mga hindi pa member, this decision will always be para po sa inyo. Nasa sa inyo, sabi mo gusto magbago buhay mo. And for me, you need to make the decision. Sa matatagal ng members na hanggang ngayon hindi pa po kumikita, it's also your decision kung kailan ka magbabago at kailan mo aayusin yung buhay mo. Sa mga kumikita naman kung nandito ngayon, kailan ka ulit magne-next level. Kaya para sa akin, it is always the decision that you're going to make. 5 years from now, ano ang buhay meron kayo? I will give you the time to do it sa bahay yun na po. Magsulat ka 5 years from now, anong buhay meron ka? Saan nag-aaral yung mga anak mo? Saan ka na nagbabakasyon? Ikaw na ba nag-date sa magulang mo? Ikaw na ba nagbibigay ng pera sa magulang mo? Sa mga magulang naman, ikaw na ba nagtatanong sa anak mo, anak, saan mo gusto mag-aral? Okay. Saan mo gusto ang anak mag-aral? Ako na bahala. Then, nasa sa inyo po. Blank canvas naman ang future eh. Ang future nyo, blanco siya, nagkakaroon siya ng linaw at ng realidad, depende sa desisyon na gagawin nyo ngayon. Kaya para sa akin, ako nakikita ko ang Ascendra within 2 to 3 years from now, tayo magiging pinakamalaking networking company sa buong Pilipinas. Bakit? Kasi nandyan kayo. Hindi namin kaya itong gawin on our own, pero kung tayo iisa tayo ng goal, iisa tayo ng galaw, we can do it. Ngayon pa nga lang, advantage natin kasi lahat ng iba't ibang kumpanya nakatingin sa atin. Paano ko nalaman nakatingin sa atin? Nagbibigita na nga sa atin. Diba? Now, ang bottom line for me, habang maraming nakatingin, galingan natin lalo. Pagandahin natin yung nakikita nila. We will make it sure na magiging maganda yung tinitingnan nila sa atin. Kaya sa akin, in behalf sa management po, we are here, sabi ko nga, ang laki po ng naipusta po namin. Ang ganda ng pangalan ko sa industry for 23 years. Ang ganda ng pangalan ni Sir Jurgen for 30 years sa industry. Nag-all-in kami lahat sa Ascendra. Hindi dito pwede ang word na fail. Kasi hindi mo na mababawi pa ulit eh. Kaya for me, walang direksyon ang Ascendra, isa lang. We will dominate. Yes. We will break records. Kaya, dadapa po kami ng todo-todo, magsisipag po kami ng todo-todo kasi sabi nga, legacy ang iniiwan natin. Gusto natin lalong gumandang industry, kaya ginagawa natin to. And sa part nyo naman po, jackpot po kayo. Bakit? Iba po yung laban namin, iba din laban nyo. Ang laban nyo maybe para sa pamilya nyo, para sa kikitain nyo, para sa pangarap nyo. Ang laban naman po namin, iiwanan namin ang pangalan namin sa industriyang ito. Kaya ang advantage nyo po, kasi we will never let you down. Itotodo po namin ng todo lahat ng galing, talent, ibibigay po namin sa inyo. Sipag, ibibigay po namin sa inyo. Kasi alam natin ang Ascendra, sabi ko nga noon pa eh, ano to, divine grace eh. May divine intervention nung nabuo ang Ascendra ng wala sa plano, hindi talaga to, pero nabuo. Tapos pag meron kaming gusto, nahuhulog na lang sa harapan. And it is a sign na may gumagalaw para dito, hindi lang tao. Kaya I'm very excited for what will happen for us 2 to 3 years from now. I know and we know na lalaki ng sobrang Ascendra. Isa lang ang idadasal ko, sana part ka po ng paglaki.
Marinig din namin ang kwento ng manggagaling ko sa inyo. Walang namatay sa pagsisipag. Hindi mo ikakahirap kung marami kang gagawing araw-araw, pero pwedeng ikabago yun ang buhay mo. Kaya sa akin, sino ang mag-all in sa Asenra? Sino ang naniniwala na sa anniversary natin, nasa Smart Araneta tayo? Kaya sa akin guys, this is just a start. Nakapag-warm up na tayo for 5 months. And I'm very excited sa mga susunod pang buwan na mangyari sa atin. Again, this is Joseph Lim. Good evening po sa inyo.